Hello, what is up, YouTube? It's Friday, and you know what that means. It's now time for our bold review dito sa Fridays with BMX only on Harriet. And today we are going to take a look at the newest offering from BMX Viva Max, and it is Akin Ang Gabi. This is starring Queenie de Mesa, Trisha Gaiden, Victor Relosa, and it is a coming of age. I think si Queenie nasa Mirasol dati, di ba? Pamumulakad ni Mirasol, and it was also a coming of age movie. So, I think this is her forte. It's another teen movie starring Queenie de Mesa. Tingnan tayo yung mga pelikula niya. Yeah, mas Habal, isa siya doon, tapos Tusok-Tusok. Oh, Tusok-Tusok siya yung yung kasama na si Sahara Bernales, di ba? And siya ata yung suki. Ewan ko, 69. Nice. She is also there. Hindi naman siya pero she is with Alia Raimundo and Ashley Lopez. Okay. So this is Akin Ang Gabi. The Night is Mine. Yeah. Ang tagging sa kanya, VMX Next Big Thing. Kasama si Alia Raimundo and Ashley Lopez. Well, Ashley Lopez, nakita natin, napatunayan natin yung kanyang talent. Let's see with Queenie. Okay? Alam ko si Queenie de Mesa, hindi, she's loose on her restrictions sa pagpapasexy. So, let's see on this movie. So, ang kwento dito ay tungkol sa ating bida si Alexa, played by Queenie de Mesa. Siya ay may best friend na si si Trish Gaden. At ang kanyang siya ay isang naulilang naulilang bata or teen na nag-aalaga sa kanya ang kanyang nakatandang kapatid, kanyang ate. Okay, na si Krista, played by Claudia Enriquez. So, medyo it's coming of age but on a different note na ang tema ay nasa huli ang pagsisisi or you can always have your family to trust you back. Okay. Ramdam dito sa pelikula na to ang pangungulila ng pagmamahal ng isang ama ni ni Alexa. Kaya palagi siya nagrebelde. Or at this stage ng kanyang puberty, nagrebelde siya sa kanyang ate. Kasi ate niya yun, hindi naman equal ang pag-ibig ng isang ama, isang magulang sa pangalaga ng ate. Okay? Ate mo yun eh. So, di ba, konting respeto lang kasi mas matanda sa iyo. Pero, at the end of the day, magkapatid kayo. Si Alexa ay may crush. Si Miggy, isang varsity. Okay? And napansin siya ni Miggy, and the whole movie is about transforming Alexa into a nymph, into an animal, a sexual animal, for the lack of the better term, a nympho. Okay? Si Miggy unti-unting lumalason kay Alexa sa pag-iisip niya. And this occurred during sa isang party ata na unti-unti piniflirt ni Miggy itong si Alexa. Si Alexa naman, dahil nga siya ay isang pubescent teen, nahulog ang loob niya kay Miggy. Akala niya true love yung binibigay ni Miggy. Such that, kinikwento pa ni Alexa sa kanyang ate ito na may nanliligaw sa kanya tuwa-tuwa siya And then, yung flirtation process na uwi sa halik. Yung halik na uwi sa tsansingan sa Puday ni Alexa. At yung tsansingan sa Puday, at yung tsansingan nito na uwi na sa pagtatalik, sa pagkakangkangan. Meron pa dito yung eksena na inuwi ni Alexa, itong si Miggy, habang wala yung ate niya, at doon niya isinuko ang korehidor, ang kanyang virginity kay Miggy. At napakainit ang eksena to, pawis na pawis si Queenie de Mesa habang ginagawa itong eksena to, siguro dahil sa ilaw.
Hindi naman dahil, kasi alam ko, inaarte lang naman nila yung ano eh. Di ba, inaarte lang naman nila yung pagtatalik eh. So, dahil baka sa lights, di ba? And the pressure to have a good scene. Eh, ayun, pinagpawisan itong si Miss Queenie de Mesa. And then, the next day, iniwan na siya ni Miggy. At nakita na lang si Miggy. May kasamang babaeng iba. Dito, frustrated na si Alexa kasi parang feel niya naloko siya ni Miggy. At dito nagkaroon ng kulay ni Miggy, isa siyang womanizer na Jackie. Yung mga machong high school students na akala mo sa kanila yung chick, sila yung may control. Diba? And Alexa just parang sana hindi na nangyari yun. And unti-unti naging rebelde na siya sa kanyang sa kanyang kapatid, sa kanyang ate. That's that na death anniversary ng ama niya, kinalimutan niya dahil sa pagkakataon na makatalik muli si Miggy. At ito yung ngayon nangyari. Nakatalik niya muli si Miggy, nagalingan sila. Tapos si Miggy, binindfold itong si Alexa at naghalikan sila. Nag-tag out itong si Miggy, mayroon pala siyang ka-tag team at ito na yung humalik kay Alexa. And this is yung paborito kong eksena sa pelikula to. My first favorite scene. My first favorite mature sexy scene. Yung threesome nila nung kasama ni Miggy. Okay? So, ka-teammate ata ni Miggy yun sa varsity. Sila, so, naka-blindfold kasi si Alexa, hinahalikan siya ng ibang tao na akala niya si Miggy. Until may napansin siya at inalis yung blindfold. At nakita niya ibang lalaki na pala yung humalik niya. Nainis si Alexa. Nainis. Pero dahil nga minarinate nitong ni Miggy ang pag-iisip ni Alexa, nagdalawang isip si Alexa at ayun na nga, tinira na niya yung lalaki. At dito na uwi sa threesome. And madedescribe ko to, yung pinaka-paborito kong scene sa nangyari sa pelikula to. So, naka-dog style si Alexa kay Miggy. Tapos, chinuchupa ni Alexa yung bolyas, yung are nung kasama ni Miggy. Tapos, yung si Miggy sa kaibigan niya, nag-appear. double high five habang habang kinukombo nila si Alexa. That's my favorite scene. Nagawa pa nila mag-double high five eh. Ngiting tagumpay ang loko. Ayun. After nito, kasama ni Alexa si D sa isang bar. And sometimes Alexa just wish na siya yung may control, babae yung may control. Hence yung title, Akin ang Gabi. Okay? And then, nakita niya yung bartender. Dito na naging totally succumb to nymphomania si Alexa. Hinalikan niya yung bartender at nagkangkangan sila, nagtirahan sila doon sa bar. Siyempre, nainis itong si D, yung kanyang best friend, umalis. At alam natin saan pumunta si D after nito. So, malalaman natin sa pelikula saan siya pupunta. Then, yun. Nag-ganunan, and then, nag-Tinder tong si Alexa. Tapos, nakipagtalik rin siya sa isang ka-Tinder at binigyan ng pera. Akala niya, pok-pok na siya. Pag uuwi na siya, binisita niya si D, nakita niya si D sa si Miggy, nagkakangkangan, nagtitirahan sa isa't isa. Una, inis si Alexa na inis. Dahil nga na-transform na ni Miggy yung pag-uutak niya, na ginawa ni Alexa at nimpo na siya, nag-threesome na yung tatlo. At dito all out na si Alexa or rather yung artist na si Queenie. Kasi nakita ko hinahayaan na niya dilaan yung dede niya, di ba? So ganun. And maganda yung yung threesome na to. But I much two girls, one boy, but I much prefer the two boys, one girl. Dahil na to sa appear. Nag-appear sila eh. Loko eh. And then the next day, na-realize ni Alexa yung lahat ng mali niya. Sinaksak niya si Miggy gamit ang tinidor. Walang namatay, pero binahid ni Alexa yung dugo ni Miggy sa mukha niya. Umuwi siya at nag-confess sa ate niya. And that's how the movie ends. Napaka anticlimactic ang ending na to. Okay?
masasabi ko lang napaka-anticlimactic kasi wala eh. Hindi ko masabi kung mabiging proud ako or something, magiging masaya ako. Pero yeah, that's how I view it. Uh, Not much. As I said, parang walang resolution kay Migit, kay Alexa, di na off screen yung kung malaman lang ni Deep yung gagagawa ng kapatid niya. And off screen yung settlement. And it just fell flat at the end. So, by the end of the day, what am I gonna do with Akin ng Gabi? Well, I'll tell you what, if you just watch this movie for the mature scenes, then I would recommend watching it, but it's not really the high and the low of it. It's just mid for me. This is just a mid movie. And yes, thank you for watching this review. If you like this review, paki-like na lang po yung video, subscribe to the channel, hit that bell icon for more of your bold review here on Harriet. And then next week, Tuesday, ano yung meron sa Tuesday? May bold sa Tuesday eh. Next Door Affair. And then, finally, Friday, Balahibong Pusa. Spoiler! May early access ako ng Balahibong Pusa. Nagbayad ako. At magiging mahaba yung review niya kasi for me, Balahibong Pusa, yung original, ilang beses ko napanood. And then, I have to spot yung mga differences mula sa original versus this remake. So yeah, at tabayanan nyo. Balahibong Pusa this Friday. Pero next door affair muna tayo sa Martes. Ayun. Maraming salamat po. This is a goodbye and a good night. Bye.